Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to Itulay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive and SPED learners. Aside from answering the modules, the Itulay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Good morning po, magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga ka-drafting. Dahil Itulay level up na po, ito na naman po ang muli ang inyong kutkuterong tutor, si Tutor Romel, mula sa SDO Pagsanhan, SDO Laguna, Pagsanhan Integrated National High School. At dahil Friday ngayon, oras na para sa ating pag-upgrade ng learning para sa technical drafting upang maiangat ang antas ng kakayahan po sa paggawa ng architectural details and layout gamit ang manual drafting methods at CAD system. Maraming salamat po sa mga naka-tune in sa ating pong site, ang ating pong FB account ng DepEd EdTech at ang YouTube account po ng DepEd. Maraming pong salamat sa mga natuto. Kamusta po ulit kayo? Friday na po ngayon. Sana po ay meron po tayong magandang week ngayong linggo. Na nangyari ngayong linggo at sana po ay magkaroon din po tayo ng magandang weekend. Maraming salamat po sa pagtutok at maraming salamat din po sa panonood. Mary Jean, Valerie Mendoza, maraming salamat po sa pagtutok sa ating live sessions, live tutorial sessions. Maraming pong salamat din sa mga sumusuporta rin sa atin sa SDO Laguna at sa distrito po ng Pagsanhan. Maraming salamat po. Kumusta po ang inyong weekend? At mag-ingat po, paglalabas po, maglagay po ng face mask, ng face shield, at ugaliin pong gumamit ng alcohol. Ngayon po, dahil welcome sa ating Itulay Level Up, tutorial para sa extended drafting, quarter 1, week 6. Nasa week 6 na po tayo. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa pag-draft ng site development plan. Simple lang naman po ito. Simpleng development plan ang atin pong gagawin katulad ng ginawa natin nung isang linggo. Nag-draft po tayo, nag-plot po tayo ng lupa. Tinignan natin kung anong shape ng lupa natin. Ngayon naman, ang gagawin naman natin ay magda-draft tayo ng simple site development plan. Maraming salamat po sa mga writers, teachers, at facilitators po na naka-assign po sa paggawa ng ginagamit po natin ngayon na competency-based learning modules ng technical drafting. Maraming salamat po sa pagpayag nyo na gamitin po namin ang inyo pong CBLM. Kasama rin po natin mga ka-drafting si Tutor Marco tuwing Friday ng SDO Bulacan. Maraming salamat po sir sa paggagay po sa akin at sa patuloy na pagbibigay po sa akin ng kadagdagang kaalaman po para mas ma-improve pa natin yung ating live sessions. Ano ba yung mga dapat nating matutunan ngayon? Ngayong hapon po mga ka-drafting. At the end of our tutorial, you are expected to understand the importance of local laws that set standard for structural design within the community. And then you are also expected to draft site development plan in regulation with the rules in building of homes and other structures. And last, you are also expected to perform the drafting of site development plan patiently kasi medyo kailangan po natin ng accurate na information tsaka detalye kapag po tayo nagda-draft ng simple lang naman po simple site development plan. Last week po sa pagpa-plot natin ng lupa, nagbigay ako ng assignment bilang assignment para dun sa mga nakakatanda. Ito pong assignment natin ay magpa-plot tayo ng lupa pero this time meron tayong 10 points, 10 lot points na tinatawag. At dahil dyan, marami pong nag-send sa atin ng kanilang mga assignments
Sana po next time i-send po natin sa sa DepEd EdTech na FB group para mas makita rin po ng ating mga iba pong kasamahan. Maraming salamat po Ignacio Bea Yuson sa panonood po, grade 9 Andromeda, listening and watching from LFG DNHS Cabanatuan East District, Diamantina, Cabanatuan, Isabela. Maraming salamat po sa panonood. Ngayon, balik po tayo dito sa ating assignment. Magpa-plot tayo ng points. Tingnan natin kung ano po kung paano bang itsura nitong points na to. Ito yung mga bearing natin, yung distance natin, yung bearing. Tapos i-compare natin kung tama po yung ginawa natin saka po itong nasa slide ko. Ngayon, sa unang point, nag-plot ako ng origin. Doon sa lower part ng papel ko, doon ako nag-plot ng northeast, southwest, o yung ating rows, compass rows. Tapos naglagay ako ng ating digital na protractor, and then pinlat ko yung north 22 degrees 54 minutes west. Okay? For 4.80 meters. Ang scale po natin ay 1:100. Ayan po. So nagplot ako ng distance. Simula dun sa origin, meron tayong 4.80 meters. And then yung sumunod naman, ating point 2, meron tayong north 67 degrees 6 minutes west. Ayan po. So nagsukat ako ng distance na 15 meters. So mapapansin natin, meron tayong 15 meters na diagonal na. And then yung ating point 3 po natin, north 22 degrees 54 minutes east. And then nagsukat ako ng 11.70. And then nakikita natin sa ating slide na tuloy-tuloy na siyang nagpo-point, no? So from point 4, meron tayong 1.47 meters ang layo. Ayun na, nakita natin, ginuhit natin siya na may bearing na north 31 degrees 22 minutes east. And then after nyan, yung ating namang point 5, nilagay natin yung 1.47 meters from north 31 degrees 22 minutes east. So maraming salamat pa rin po sa panonood. Christy Ignacio Marquez Moral. Good morning, sir. Good morning po. Maraming salamat po sa panonood. And then nakikita natin sa slide, tuloy-tuloy po yung paglalagay natin ng points from point 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Point 7 po natin ay north 82 degrees 12 minutes east. So, nag-measure ako ng 1.47 meters papunta sa point 8. And then going to point 8, naglagay ulit tayo ng compass rose. Tapos measure natin yung south 80 degrees 51 minutes east. And then another 1.47 na distance. So, kapag nagpa-plot tayo ng lupa, manually po manually, gamit po ang ating protractor, ang pencil, ang ruler po natin, lagi po nating tandaan na maglagay po tayo ng compass rose. And then, yan po yung shape ng ating assignment, yung ating worksheet 1.9. Yan po yung shape ng lupa natin. Kung mapapansin natin, medyo irregular, pero medyo malaki po medyo malaki yung lupa na plot po natin. Tandaan po natin, ang scale po natin ay 1:100. Ibig sabihin po, 1 meter is equal to 100 centimeters. So kung gagamit tayo ng ruler, wala po tayong triangular scale na makuha at nasa bahay lang, pwede natin gamitin yung scale na 1:100. Ibig sabihin, 1 meter is equal to 1 centimeter po yun. So yun po yung kanilang ratio. Maraming salamat, Christy Ignacio. Good morning din po, ma'am. Maraming salamat po sa panonood po. Ngayon, i-test nga natin, sagutan natin yung ilang ilang quiz natin. Ngayon, sa scale ng 1:100, 1 meter is equal to 1 centimeter. So, ibig sabihin, 12 meters is how many centimeter? Kung titingnan natin sa slide, meron tayong letter A, tsaka meron tayong letter B. So, ngayon, may arrowhead doon na kulay orange sa letter A at may arrowhead na orange din sa letter B. And then, let us identify, kung may sagot tayo, i-key in natin yung answer natin sa comment section, and then, ilagay natin kung letter A ang sagot natin o kaya ay letter B. Ulitin natin para sa mga bagong habol na nanood ng ating live session, ng tutorial session. In a scale of 1:100,
1 meter is equal to 1 centimeter. So, ibig sabihin, 12 meters is how many centimeter po? Sa scaling tayo ha, para hindi tayo mahirapan kasi ginagawa po natin to dahil wala tayong triangular scale. So, anyone po, kung ang sagot niyo po ay letter B, that is correct. Kung papansin natin, yung pinakadulo ng arrowhead ay nakatutok sa 12 cm dun sa ating ruler na nakikita. Okay? Thank you po. Ngayon po, kung medyo nahirapan tayo, bawi tayo sa susunod na quiz natin. Ngayon, sagutan natin. In a scale of 1:100, 1 meter is equal to 1 centimeter. So, 5.6 meters is how many centimeters sa ruler? How will you show yung 5.6 meters sa ruler kung ang ginagamit natin na scale ay 1:100? Okay ba? Ang sagot ni LC De La Torre ay letter B para sa ating pangalawang question. Kung ang sagot nyo sa iba pang nanonood ay letter B katulad ni LC De La Torre, you are correct. Tama po kayo. Ano po? Letter B po ang sagot natin. Kasi yung arrowhead po natin ay naadun sa 5 cm tapos bilang tayo ng 6 equal partition para po sa 0.6. Okay po? Ngayon, para po sa mga nanonood, ano po tayo maghintay po tayo at tayo po ay hanggang 11:10 pa ng umaga. Medyo napaaga po tayo, no? 10:30 to 11:10 para sa mga medyo na late na makapanood. Ngayon po, sa pag-site ng development plan, ano daw yung site development plan? It is the outline and measurements of the proposed building and its placement on the property. Yun yung ano natin, kung paano daw natin ilagay yung proposed building natin. Ibig sabihin, buildable pa po itatayo pa lamang siya, proposed pa lang. So, paano daw nakalagay or anong pwesto ng ating itatayong bahay, proposed building, dun sa lupa na gusto nating pagtayuan. What is site? Ano ba yung site natin? Ang site daw is an area of land available for construction or the lot on which a building is constructed. Yun yung lupa na pagtatayuan natin. Katulad ng ginawa natin last week, tsaka ngayon, yung ating assignment, no? Kinonstruct natin yung mga points tapos in-identify natin yung shape ng lupa. So, yun yung lot na tinatawag. A site can be a single lot or a series of lots or a subdivision. So, yun yung a site na tinutukoy natin dito, no? Pwedeng isang lupa lang, maliit na lupa or medyo malaking lupa na pag-aari natin o kaya series of lots, ibig sabihin, isa siyang lupa na pag-aari ng iba't ibang tao pero magkakadikit o kaya naman parang komunales na tinatawag. Or a subdivision. Alam naman natin yung term na subdivision, no? Isang malaking lupain na in-improve at ginawang residential yung lugar na yan. A lot daw is a piece of land or ground of specific size. A subdivision daw, large tract of land that is being developed. Being said that, mga ka-drafting natin na mga nanonood, sagutan nga po natin to. Let me hear your answer. Or let me see your answer. Kasi ilalagay nyo naman siya sa comment section. Ano? So, which of the following is the correct answer? Alin daw yung correct answer natin doon? Number 1, I'm looking at a part of a subdivision. Yun yung number 1 natin. Based dun sa picture, And number 2, I'm looking at a series of open lots. Yun po yung pwede nating isagot sa number 2. Habang naghihintay tayo ng sagot para sa mga nanonood, ang technical drafting po ay nagsimula ng 10:30 at matatapos po tayo ng 11:10. Every Friday po mga ka-drafting. Nakita-kita po tayo. Ano kaya yung sagot natin? Which of the following is the correct answer? Number 1, I'm looking at a part of a subdivision. And then number 2, I'm looking at a series of lots. Okay, yung series of lots na yan. So, let me see your answer, mga ka-drafting. Ano ba yung sagot natin para dyan? If your answer is number 1, that is correct. Kasi I am looking at a part of a subdivision in top view, top view tayo. Sa taas tayo nakatingin. Ano ba ang connection yan para sa gagawin natin? Ang connection yan, mga ka-drafting, gagawa tayo ng simple site development plan, pero ang drawing natin ay on top. So, ibig sabihin,
gagawa tayo ng simple development plan in bird's eye view. Ano po? Yung kung paano siya nakikita kapag nasa itaas. So obviously, top view yung tinutukoy natin. Ngayon po, yung number 1 natin na procedure is to draw the property lines of the lot using T-square, yung triangles natin, triangular scale. Kung meron po tayo sa bahay, kung wala po, pwede tayong gumamit ng ruler o kaya measuring tools para dun sa pagsusukat natin, though marunong na naman tayo ng kaunti sa scaling, katulad ng 1:100. Okay? Next time, I'll teach you kung paano pa mag-scale gamit yung ruler kung wala tayong triangular scale. Okay? Ang scale natin, ulitin natin, scale is 1:100. Good morning po, Sir Gilbert Bautista. Sir, maraming salamat. Sana makatulong to sa mga estudyante po ninyo, yung dinidiscuss po natin. And then number 2, indicate dimensions of lot including bearing magnitude. So, ginamit natin yung lupa na assignment natin kanina. Doon tayo magtatayo ng lupa, ng building, ng proposed building, mga ka-drafting. Ano po? So, sabi dyan, i-draw down natin yung property line, i-identify natin yung property line. Ulitin natin, pag property line, yun po yung hangganan ng pag-aari po nating lupa na nakalagay po doon sa ating TCT or yung Transfer Certificate of Title, mga ka-drafting. Okay po? Ngayon, pagkatapos nyan, indicate daw natin yung measurements. Ayan, nakikita natin na andun na po yung sukat. Kinopya po natin doon sa assignment natin kanina, na-chinek kanina. And then afterwards, i-identify natin yung correct position. Diba sabi nga po natin, dapat tama yung paglalagay natin ng compass rose o yung north symbol natin. So ilagay natin yung north symbol at napansin nyo na medyo nag-rotate ng kaunti yung lupa natin ng left. Nag-rotate siya ng left para masatisfy natin yung direction ng north symbol. Okay? Pagkatapos nyan, lot points are presented by small circle. So, meron tayong lot points. Identify natin yung mga lot points na yan, yung ginawa natin kanina. Di ba po, naglalagay tayo ng x-axis at y-axis, yung Cartesian plane. So, yung origin nyo, yung intersection nyo, we call it the lot points or the origin. So, gawin natin yung lot points. And then, sumunod natin, number 4, ilocate natin yung center. Although may mga lupa na hindi naman sa gitna itinatayo yung kanilang buildable houses or yung building na itatayo nila, proposed building. So, inilagay natin sa bandang kanan para magamit pa yung medyo left side ng lupa natin. Ano po, mga ka-drafting? And then, analyze the lot shapes. I-consider daw natin yung streets, kung may street po. Dito sa lupa na tatayuan ko, meron akong street sa harapan. We call it the Sampaguita Street. Yun yung street na pangalan. And then, ilagay natin yung gate. Meron tayong gate dyan. Tapos, meron tayong walk area na ilalagay. So, mga ka-drafting, usually yan yung nagiging ano po natin, no? Parang dapat na i-consider. I-consider natin yung street o kaya yung mga lugar na kailangan nating bagay na kailangan natin consider sa pagtatayo ng bahay. Kasi minsan may mga merong gusto na yung bahay nila or yung kanilang mga kwarto ay nasa sunrise. Yung baga nasisikatan ng araw kasi syempre ano doon, no, para sa mga pamahiin medyo ano daw yan, mas swerte raw. Saka mas ramdam mo yung paggising mo ng magandang umaga kasi syempre yung sunrise natin. Maraming salamat po sa panonood, Lori Austria Ponce. Thank you po sa panonood. And then, meron pang mga dapat na i-consider yung breeze daw sa site. Yung breeze, yung hangin. Kasi may mga lugar tayo na sa kabila may mahangin na part, sa kabila naman ay hindi masyado, o kaya may part na maraming puno, yung kabila naman ay wala. So, dapat i-consider yung partition ng houses natin. May mga tao naman na ang tulog daw ay sa gabi, so mas pine-prefer nila na yung, may mga tao ng trabaho ay sa gabi, so mas pine-prepare nila na yung kwarto nila ay sa west side para hindi naman, pag uwi nila, malamig na, maginhawa na. And then the height of the flood waters is in the locality should also be considered in determining the distance of the first floor. Kapag magtatayo ng bahay, dapat daw i-consider natin kung binabaha ba or hindi ba binabaha yung lugar natin. Kung mataas naman yung lugar ng bahay na pagtatayuan natin,
mas okay, ano, para dun sa first floor. Pero kung feeling natin, binabaha at napapansin natin na medyo kapag umuulan ng malakas or matagal na ulan, tumataas ang tubig. So, kailangan i-consider natin yung floor natin, maybe 20 centimeter only from the ground level. Ano po, dapat itaas natin ang kaunti. So, that's 0.20 meters. So, yung 20 centimeter natin. Sa totoong buhay, that's 0.20 meters. Ano po? And then, identify din natin yung setback. Mapapansin natin sa screen, may setback tayo. Tapos yung kulay green, yung buildable area. Ibig sabihin yung lugar kung saan itatayo yung ating bahay, mga ka-drafting. After nyan, i-draw down natin and finalize the design of occupancy plan. So yung kanina, yung lupa, yung hangganan ng lupa natin, we call it the lot property line. Ngayon naman, yung hangganan ng pagtatayuan nating lugar, we call it the lot of occupancy. Okay pa, mga ka-drafting, lot of occupancy. Maraming salamat po sa panonood sa ating live tutorial sessions. Mga ka-drafting, sana po ay balikan nyo po ha kung medyo hindi tayo makakapanood ngayon. Balik tayo sa slide. Nakikita natin yung ating property line, meron pong measurements, meron tayong street sa harapan, and then nilabel natin siya sa Sampaguita Street. Sa harapan, meron po tayong malaking gate, and then yung walk area natin, yung maliit na gate na usual na nakikita natin sa mga bahay. Ngayon, in-identify natin yung lot of occupancy, kung saan yung lugar na yun na kulay green, yung hangganan ng kulay green, doon tayo tatayo. O kaya, doon tayo titira. And then number 6 procedure natin, draw and finalize design of occupancy plan. Kung mapapansin natin, yung occupancy natin, yung lot of occupancy na kulay green, natakpan na ng bubong. Kasi kailangan nating i-identify din or i-draw yung desired roof type natin sa occupancy plan. And then yung roof type natin will be discussed along the way. Ano po, sa mga susunod nating quarter. So, nakikita natin, meron tayong bubong, tapos yung kulay black sa may bandang kilid ng bubong, napapansin natin na dash line, yun yung ating wall, yung hangganan ng wall. Siyempre, yung simula dun sa dash line na yun, hanggang sa pinakagilid ng bubong natin, ang tawag dun yung overhang, which is usually standard 1.20 meter ang standard na sukat or haba ng ating overhang. And then, sumunod natin, number 8, indicate all symbols required in the plot plan. Indicate po natin lahat ng symbols natin. Ayan, mapansin natin, may nakita tayong top view pa rin ng mga halaman natin kung gusto natin. May yung landscaping kung saan natin gustong ilagay. Although, ano naman to, subject to change kasi this is only a proposed building. Proposed pa lang naman yan. Kung medyo mas gusto ni nanay o ni tatay or nung magpapatayo ng bahay na andito yung mga puno, yung mga halaman, okay lang naman po yan. Wala pong problema doon. Maraming salamat po sa panonood pa rin sa mga nakatutok sa atin online. After po natin ilagay yung mga symbols natin, indicate natin yung perimeter po. Lagay natin yung perimeter, halimbawa, yung ating open area, yung service area, yung lawn, yung ating garage, yung lawn natin sa harapan. Siyempre po, dapat natin consider yung yung likes ng mga members of the family, especially si nanay, si tatay. Siyempre si nanay, kailangan medyo relaxing para sa kanya yung yung meron siyang halamanan, garden, kahit mini lang, kahit mini garden. Si tatay naman, mas gusto niya yung may service area, siyempre yung mga kut-kutin natin dyan, dun tayo, malimit na sa likuran or sa gilid para pag may bisita, hindi naman siya nakakaabala kung nasa harapan. And then, kung mapapansin din natin yung buildable area dun sa lupa natin, hindi siya nakadikit, nakasagad dun sa lupa. Siguro for security reasons, hindi nila idinikit para ma-secure kasi baka yung kabilang bahay nila or kalapit ng lupa nila ay isang maraming residential houses pa rin. So, o kaya naman ibang klase ng building construction ang ginagawa. So, para maka-relax pa rin at makapag-ingat. Sunod natin,
ay yung number 10. Indicate natin yung necessary and utility line to be shown in the plan. And then, ilagay natin yung labels required. Indicate natin yung scale use. Pansin natin, meron tayong sa ilalim, no, nagkaroon na ng pangalan, ng title, site development plan. Ang scale natin ay 1:100. And then, finalize the drawing. Ibig sabihin, ilagay natin yung address. Sa tunay na site development plan, inilalagay ko sino yung nag-drawing, sinong may-ari ng lupa, sinong may-ari ng building, yung address, nakalagay din po doon. Ano po? Nakalagay din yun doon yung address natin. Ngayon, if you have any other questions para sa mga nanonood, mga ka-drafting, just key in, type in your concerns o kaya yung questions nyo sa ating comment box para masagot natin real time. Okay po? Kung hindi naman, pwede nyo pong i-message sa dito sa ating account or sa Tutor Roman na page yung inyong mga questions, and then balikan ko po kayo right after na makita ko yung inyong mga messages. Ngayon, dahil dyan, I'll give you some quizzes. Okay? Ang some quizzes natin, halimbawa ay yan, yung nandyan. Which of the following is correct? Kung may sagot kayo, lagay po natin sa comment section which of the following is correct. So, meron tayong dalawang images, yung A, image A, at yung image B. Yung image A natin ay A, property line ba yung itinuturo ng ating arrowhead? O kaya, letter B, buildable area ba yung itinuturo ng ating arrowhead? So, kung may questions po kayo, ulitin po natin message lang po kayo, magtanong po kayo, ilagay po natin sa ating comment section. And then, I'll give you an answer as long as makita po natin, and then right after makita ko po yan. Ngayon po, sagot po tayo which of the following is correct? Yung itinuturo ng arrowhead ba ay property line o kaya ay buildable area? Yung bang itinuturo? Anyone po? Kung ang sagot nyo po ay letter B, that is correct. Yan po ay buildable area yung itinuturo ng kulay green. Mahal po ang property pagkatapat ng sunshine. Parang, sir, medyo mahal. Kailangan natin ng malaking budget. Okay. Question number 2. Anyone? Which of the following is correct? Alin daw yun sa dalawang images ang tama ang binibigay na description? If your answer is letter A, property line, malalaman po natin kung tama o mali, maya-maya ano po. And if your answer is letter B, lot of occupancy, i-check po natin yan maya-maya. Kung may question po kayo, kung may sagot na po kayo, lagay po natin sa comment section. Ano po? Ulitin natin, which of the following is correct? Although pareho yung image, kaya lang magkaiba siya ng description. So, ang i-check natin, tama ba yung description natin? Ang sabi ni Sir Gilbert Bautista at ni Ma'am Elsie de la Torre ay letter A. Feeling ko ito yung sagot kanina. Light ng pasok. Ano po? So, ang sagot natin para sa ngayon ay letter B. Letter B. So, that is property line. Medyo nagkaroon tayo ng konting pagkalito dun. So, property line po yan. Hindi po yan lot of occupancy. Medyo nagkamali ata yung ating, yung ating arrowhead. Pero, sorry po, that's property line. Ang sagot po dyan ay property line. Tama po kayo, Sir Gilbert, Ma'am Elsie, Ma'am Maria Jean. Property line po yan. Tama po yan. Sorry po. My mistake. Yung pangatlo naman po natin. Which of the following is correct? So, pareho pa rin yung image. Magkaiba lang siya ng description. Yung description ng letter A ay lot line at yung description naman ng letter B ay lot point.
Alin kaya dun sa dalawang description ng tama, base dun sa drawing, tsaka dun sa arrowhead na itinuturo, yung itinuturo yung dun sa image. Base dun sa itinuturo ng arrowhead dun sa image. So, alin kaya yung tama natin? Which of the following is correct? Lot line ba or lot point ba ang correct answer? Ang tinuturo ay yung bilog, no? So, ang correct answer natin ay letter B. Correct po yan, sir. Thank you po, Sir Gilbert Bautista. Tama po yan, lot point. Sunod naman natin, which of the following is correct? Same image, yung letter A tsaka letter B, pero magkaiba ng description. Yung letter A, ano bang tawag dun sa itinuturo ng arrowhead? Setback. Or letter B, ang tawag ba dun ay space. Alin kaya dyan? Which of the following is correct? Ang correct natin na answer ay letter... Feeling ko yung sagot nila ay letter B. Ang correct answer natin ay letter A. Setback po ang tawag doon. So setback is the distance between the property line and the buildable area or yung lot of occupancy. Maraming salamat po sa ating masugid na mga tuties online. Ngayon, itry po natin. Let us try. Katulad ng binigay ko sa inyo last time, may try tayo, magpa-plot tayo ng lupa. Ngayon naman po, sagutan natin yung what I can do. So, worksheet 1.12. Ang gagawin natin is to draft the site development plan. Simple lang po tayo, katulad ng diniscuss natin kanina. Draft a simple development plan of your house, yung bahay nyo. Actually, ang nakalagay dyan ay ibang lugar, kaya lang dahil medyo bawal lumabas ngayon. Actually, hindi naman bawal, pwedeng lumabas, kaya lang may mga restrictions pa rin. Pero ang gawin natin ay mag-draft tayo ng site development plan, simple site development plan of your house. Kung meron na kayong site development plan, siguro kung i-renovate or kung babaguhin yung itsura ng bahay nyo, ito na yung chance nyo para bigyan kayo ng pagkakataon na baguhin kung ano ba yung gusto nyong itsura ng bahay nyo kung i-redevelop yung inyong lugar. Okay? Para po sa mga nanonood, gagamit po kayo ng manual ng mga materials pa rin, drawing materials, manual drawing pa rin tayo. Gagamit kayo ng triangle, ng ruler, T-square, or anumang drawing materials. And then, i-consider po natin yung north symbol po. Dapat alamin natin yung north direction, na primary direction ng bahay natin. And then, ilagay natin siya upward, laging vertically up po ang position ng north symbol po natin. And then, choose, ano po yan? Ang nakalagay po dyan ay observe borderline and title block in drawing your development plan. I-observe po natin yon para medyo maganda namang tingnan. Yung ating isasubmit na site development plan. Okay po? I-consider po natin yung position na yan. And then, kung gusto po natin lagyan ng kulay, katulad ng ginawa ko kanina, pwede naman po. Kung gusto po natin lagyan ng iba pang mga highlight, o kaya magagandang mga plants, mga plant view plants, okay lang, plants, o kaya mga kotse, pwede naman po yan. Wala naman po problema yon sa pagsasubmit. And then, i-post po natin sa DepEd Itulay FB group, and then use the following hashtags, Itulay Level Up, or Itulay hashtag TLE Grade 9, and then syempre, hashtag Tutoroma. Yung following information should be shown on the site plan. Yan po yan. Kailangan makita po natin yung title, yung scale, yung legal descriptions. Isa sa mga legal descriptions ay yung address natin, yung bearing, yung distance, yung street name, yung north arrow, kailangan po siyang makita. So may checklist po tayo dito. Property lines with dimensions in metric system. Kailangan din po makita, importanteng makita. And then,
ilan pa sa mga kailangan makita sa ating simple site development plan ay yung setbacks, distance natin to all property lines from all existing and proposed structures. Kung yung lupa na pagtataya natin ay may nakatayo ng bahay, tapos doon tayo sa kabila, so i-identify natin yung sa site development plan. And then kailangan din makita yung proposed construction, yung shaded or crosshatch. Yung shaded, yung katulad ng ginawa ko kanina, no? Yung sa bubong, tsaka yung sa buildable area na kulay green. And then overall building dimensions, lot coverage, new and existing building areas, all buildings, and if there's any, yung right of way and easements. Ano ba? Ngayon, iniimbitahan po namin kayo na dumalo sa ating Global Media and Information Literacy Week ng ating UNESCO at ng DepEd Itulay. Matutunan po natin dyan yung positioning ng media information literacy sa post-pandemic world, enhancing cooperation among stakeholders para masustain yung ating media information literacy program, ma-promote po yung second edition ng UNESCO's Media and Information Literacy Curriculum for educators and learners, at mag-increase yung ating opportunities sa pag-advance ng media information literacy sa knowledge and research. Ano po? Do things today that will make your future self thankful and proud of you. Ako po muli ang inyong kutkuterong tutor, si Tutor Romel mula sa bayan ng Mga Lacan at magagandang binibini, pagsanhan na nagsasabing sipagan natin para sa ating pangarap. Kung medyo nahihirapan ka, tutulungan kita. Ikaw at ako, teamwork tayo para always panalo. Magkita-kita po tayo muli sa susunod Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 Gs ng umaga po sa panibagong kaalaman sa technical drafting. At we would love to hear your thoughts or feedback on how we can improve your experience. Just scan the QR code or type in Itulay feedback form, tinyurl.com, Itulay feedback form, and then we would love to hear your thoughts or yung recommendations nyo or suggestions nyo para po sa ma-improve pa namin. For your comments and suggestions, email us at edtech@deped.gov.ph. Tutok pa rin po tayo mga ka-drafting para po mamayang 1 o'clock para sa TLE 10 illustration kay Tutor Julie. Marami pong salamat. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ItulayLevelUp. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!